Hello po, hello everyone. Magandang gabi po sa ating lahat. And welcome po sa ating pagpapatuloy ng ating Global Harvest Goshen Ministry Q&A podcast. No? Welcome po sa lahat. Ako po niyo pong lingkod, Pastor Edric. At ngayon pong gabi ay pag-uusapan po natin yung pong tanong na how do I balance faith, family, and future? No? Paano ko po babalansehin ang pananampalataya, pamilya at kinabukasan? So far, masarap ang isang pamilya na sama-sama at masarap nagpaplano sa ating buhay. At alam niyo po, masarap na tayong lahat ay may plano, pero tingnan natin na ano ba ang kailangan natin i-consider sa pagpaplano po natin. Ano ito pong problema? Maraming tao po ang nakakaramdam ng stress, pagkabalisa, o labis po na pagkalito kapag iniisip ang hinaharap. Lahat po tayo dyan, paggawa ng mga plano, paglutas ng mga senaryo, na kung paano kung, ayan yung tanong, at pagharap sa mga kawalan ng katiyakan. Kaya lang, ang problema po ay ito, masyado tayong nagpaplano, kaya nawawalan tayo ng kapayapaan, nakakalimutan na ang Diyos ang siyang may hawak po ng bukas. Let's be honest, maging tapat po tayo. Lahat tayo gusto nating maayos ang future, tama po. Gusto nating alam kung saan tayo papunta, anong next step, at kung kailan darating yung mga pangarap natin sa ating pamilya, sa ating mga anak, sa ating buhay, sa ating future. Pero minsan habang pinaplano natin ang future, alam niyo, nawawala naman ang peace, napapalitan ng worry, anxiety at overthinking. Tapos nagtatanong tayo, Lord, gusto ko lang namang maging responsable, pero bakit parang mas lalo akong naguguluhan? The truth is, planning is good but peace is better. Ibig sabihin po nun, alam mo yung feeling na parang kailangan mo nang malaman lahat kung anong step mo sa life, career, love life, o sa ministry, or even po sa inyong spiritual journey natin. Parang may pressure na dapat may sagot ka na lahat ng tanong. Lalo na kapag nakikita mo yung iba na parang ang ayos-ayos ng buhay nila kaysa atin. Pero totoo ito, hindi mo kailangang malaman lahat agad. Ibig sabihin, minsan ang gusto ni Lord ay matutunan muna nating magtiwala. Amen? Bago niya ipakita yung buong picture. Kasi kapag masyado nating pinipilit sagutin lahat ng bakit at paano napapagod po tayo, at nawawalan yung inner peace na galing po sa kanya. The pressure to figure everything out usually comes from fear. Takot na magkamali, takot na mapag-iwanan, o takot na hindi magtagumpay. Pero si God, hindi po siya nagmamadali tulad natin. He works in seasons, not in rush. Ibig sabihin, so instead of trying to figure everything out, let's start by figuring who is in control, and that is God. When we trust Him, pag nagtiwala tayo sa Kanya ng buong buo, kahit di pa malinaw ang lahat, ang ating pamilya, ang ating buhay, ating pangkasalukuyang buhay, we can rest knowing na He's already figured it out for us. Okay, so you don't need to figure everything out when you know the one who already has. Alam nyo, hindi naman masama magplano. Tama po. In fact, sabi nga po sa Proverbs chapter 21 verse 5 sa Bible, sa New International Version, sabi po, the plans of the diligent lead to profit, at as surely as haste leads to poverty. So yes, tama po. God honors planning. Pero gusto po niya, sa ating pagpaplano, kasama siya sa plano. Okay, ang problema po kasi, alam niyo yon, madalas ang mindset natin ay, Lord, bless my plan. Pero ang gusto ni Lord ay, child, join my plan. Yun po ang gusto niya. Hindi mo kailangang makita ang buong plano.
basta kasama mo ang planner, si God, no? Hindi masama po magplano, sabi ko nga po. In fact, gusto ni God na magplano po tayo kasi ang pagiging handa, responsible at may direction sa buhay parte ng pagiging wise, no? Sabi nga ulit sa Proverbs 16:3 naman, no? Commit to the Lord whatever you do and He will establish your plans. Pero ito ang madalas nating nakakalimutan, no? Ayaw ni God na magplano tayo nang wala siya. Yun po, kasi minsan busy tayong mag-isip ng goals natin, career path, love life plans, o future plans, o life timeline ng buhay po natin. Pero hindi natin tinatanong si Lord kung ayon ba ito sa gusto niya. So, ang ending? Anong ending? Kahit gaano kaganda ang plano natin, kung hindi kasama si God, alam niyo yun, nagiging mabigat, magulo, at minsan pa nga hindi nagtatagumpay, no? Pero kapag si Lord ang kasama sa plano mo, kapatid, kaibigan, mga kababayan, mayroong peace, may kapayapaan kahit may delay sa mga nais niya sa atin. May purpose kahit may, sabi natin, sa mga delay, at may direction, kahit di pa klaro po ang lahat. Brothers and sisters in Christ, friends, God doesn't want to stop you from dreaming. Gusto lang po niya na kasama siya, sa bawat desisyon mo, sa iyong buhay, sa iyong pamilya, sa iyong negosyo, maging sa iyong pag-aaral bilang estudyante, So, instead of saying, Lord, ito ang plano ko, sabihin natin, Lord, anong plano mo para po sa akin, sa aking pamilya, sa aking mga anak, sa aming mag-asawa, sa aming ministry, God doesn't just bless your plans, He blesses the plans you make with Him. So, have you ever tried to control every detail of your life? Tapos, sa huli, mas lalo kang na-stress, Pag nag-effort ka na gusto mong kontrolin ang bawat detalye ng iyong buhay, nakaka-stress, Mas lalong na-stress ka. Yung tipong gusto mong i-perfect lahat, Timing, relationship, promotion, future, pera, Pero kapag ang hirap, kasi hindi lahat nangyayari po ayon sa gusto mo. That's what happens when we plan without trust kay God. Okay, sabi nga naman ulit sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, sabi ng Biblia, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your paths straight. So, ibig sabihin po, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan, hindi mo kailangang maintindihan lahat, lalo ng Diyos. Basta magtiwala ka lang, Alam mo yung sobrang dami mong plano, schedule, iniisip, to the point na halos wala ng lugar si God na kumikilos sa buhay mo, Yan ang tinatawag na overplanning, when you're trying so hard to control everything that you forget who's really in control. Ulitin ko po, hindi masama ang magplano. In fact, sabi ko nga po, gusto ni God na maging wise po tayo sa paggamit ng oras at resources. Pero delikado kapag ang plano na natin ang naging source ng security at hindi na si God. Ibig sabihin po, minsan gusto nating siguraduhin na lahat ay perfect bago tayo kumilos. Pero habang nag-overthink at overplan tayo, dumadaan na yung mga pagkakataong ginagamit ni God para turuan tayong magtiwala po sa Kanya. Kaya kapag alam niyo yun, sobra ang pagpaplano, nagiging hindi mas lalong nagiging klaro ito ng pagsasabi kay God na, Lord, kaya ko na ito. Alam ko na ang best way. Pero po ang totoo, hindi natin kayang i-control ang lahat. Okay? So, only God can see the full picture. Kasi minsan,
Pinapahinto niya tayo, no? Hinahayaan niya na hindi mag-work yung mga gusto natin, plano natin, no? Para maalala natin na siya pa rin ang author, no? ng buhay natin. So yes, no, plan well. So yes, plan well, pero huwag i-overplan, ano. Ibig sabihin, leave room for God's interruption. Mag-iwan tayo, maglagay tayo ng lugar sa puso natin, sa pamilya natin, ang Diyos na siyang lalong maging malinaw sa lahat ng plano natin. Kasi minsan yung interruption na yan, yun pala ang direction niya. No? Hayaan natin na makialam ang Diyos. Ayan, sabi natin, mag-interrupt ang Diyos sa buhay natin, sa ating pamilya, sa iyong pag-aaral, sa iyong future. So overplanning, no, can make you miss God's leading because you're too focused, no, on your own decision and plan. So kapatid, maybe right now, ano, you're asking, Lord, what if hindi ko makamit ang mga plano ko? Ang tanong, what if hindi ko makamit ang mga plano ko? And God gently answers. Sabihin ng Panginoon, anak, mas maganda ang plano ko kahit hindi mo pa nakikita. No? Peace comes when you trust that God's timing is never late and His will is always good. No? Even when it's not clear yet sa buhay natin. Okay? So, sige po. Tayo po ay magtapos sa ating pong panalangin. Let's pray together. Lord, salamat po dahil ikaw ang tunay na nagpaplano o planner ng aming buhay. At nakakaalam ng future ng aming buhay, ano pinakamabuti at pinakamainam. Kaya po tulungan mo kami magtiwala kahit hindi namin alam ang lahat. And teach us, O Lord, to make plans with peace, not pressure, and to rest in the truth that you're always are higher than ours. Nananampalataya kami sa inyo, titiwala kami sa inyo, sa aming pamilya, sa aming mga anak, sa aming future, at sa aming pong mga iniisip pa sa aming mga buhay. Salamat po. Pagpalain mo po ang iyong mga kapatid, mga kababayan po namin. Patuloy po na isalig namin ang aming buong pamilya, future, plano sa iyong pinakamabuting naisin sa amin. Ang sa amin po ay magtiwala at maghintay sapagkat kayo ang aming Diyos na punong-puno ng pagmamahal, pag-ibig, pagmamalasakit para po sa aming ikabubuti. Salamat po, Ama. Panginoong Jesucristo at Banal na Espiritu, sa katiyakan at pangako po ninyo na hindi mo kami iwanan ni pababayaan man sa aming buhay. Ito po ang aming dalangin, hiniling sa makapangyarihan sa Kristo na aming Panginoon at aming tagapagligtas. So, brothers and sisters in Christ, may your planning be filled with wisdom, no? Your waiting be filled with patience, and your journey be filled with peace that only Christ can give. And as you walk into your future, may you never forget, you don't have to figure it all out because the one who goes before you already has. I bless you now in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen, amen, amen. So, yan po, no? Salamat po sa pagsama sa akin tonight o today, no, dito po sa ating Global Harvest Goshen Ministry Q&A podcast. So remember, don't just plan your future, pray your future, no? When you trust God's timing, you'll find peace even in uncertainty. So sa sunod po na episode, pag-uusapan natin ang when life feels out of balance, no? Papaano ko ang buhay natin, naramdaman natin na hindi balanse. Alright, so yan po ang tatalakayin natin tomorrow night by God's grace. So muli, ito po ang inyong pong lingkod, Pastor Edric, reminding you, live with faith, lead with love, and trust God with your future. Shalom and God bless.